The Eternal Bloodline. Kabanata 53. Maghapong nakaupo sa higa ni Nian at Rey sina Kyle at Baron Ohan. Sa loob ng ilang oras, nagsimulang gumanda ang mga kutis ni Nian at Rey, at unti-unting kumupas ang kakaibang linya sa kanilang mga katawan. Ang kanilang lilang balat ay dahan-dahan, ngunit tiyak na nanambalik sa orihinal nitong kulay. Kinaumagahan, pumasok si Butler Ian sa silid at bumantong hininga. Sinenyasan niya sina Baron Ohan at Kyle na kumain at magpahinga saglit, ngunit masyado silang matigas ang ulo. Pareho silang malakas, ngunit hindi kumakain ng ilang araw. Isang linggong hindi kumakain si Baron Ohan dahil sa stress, at nakabalik lang si Kyle pagkatapos ng mahabang panahon. Kaya naman medyo nag-alala si Butler Ian. Pagkaraan ng ilang sandali na kumbansihin sila, sa wakas ay sumang-ayon sila sa isang nag-aatubiling ekspresyon. Napabuntong hininga, tumayo si Kyle mula sa higa ni Rey at susundan sana si Ian, ngunit biglang umalangaw-ngaw ang isang mahina ngunit paos na boses sa loob ng kwarto. Kill. Nakaugat si Kyle sa kanyang kinatatayuan. Gulat na gulat siyang tumalikod at tinitigan ang kamang inuupuan niya. Ilang segundo ang nakalipas, nananlalaki ang mga mata. Nakatingin sa kanya ang isang maputlang binata na may itim na buhok at antok na mga mata. Bakas ang pagkunot ng noo niya habang nalilitong iginalaw ang kamay niya. Anong ginagawa mo dito? Naguguluhang sambit ni Rey, sinubukang maupo ngunit masyado siyang mahina. Ang huling naalala niya ay umalis si Kyle para sa Royal Academy, at pagkatapos ng isang buwan, inatake ng mga halimaw ang lungsod. Siya, si Nian, at ilan pang mga tao ay tumigil sa pagsalakay ng halimaw, ngunit nasugatan siya dahil sa biglaang pag-atake ng pinuno ng halimaw. Habang nag-iisip si Rey at pilit na ginagalaw ang katawan, sinugod siya ni Kyle at niyakap siya ng mahigpit. Maging si Baron Ohan na nakatayo ilang hakbang ang layo ay sumugod at niyakap si Rey. Halos mabulunan si Rey dahil sa biglang lakas ng pagkakahawak ni Kyle. Bahagya niyang ginalaw ang nanginginig niyang kamay at tinapik-tapik si Kyle. Are you trying to kill me? Sambit niya, at tuluyang lumuwag ang pagkakahawak ni Kyle, pero hindi siya binitawan. Kailan ba siya naging napakalakas? Nagmumura si Rey sa loob-loob ngunit napabuntong hininga at tinanggap na lang ang kapalaran na niyakap siya ng kanyang nakababatang kapatid. Umupo rin si Baron Ohan sa likod ni Kyle at niyakap silang dalawa. Tumulo ang mga luha sa matandang mukha ni Baron Ohan habang kinakabahang tinatapik si Rey. Tumayo si Butler Ian sa tabi ng kama at tiningnan ang tatlo na may basang mga mata. Nakita ni Rey na umiiyak ang kanyang ama, at nadagdagan ang kanyang pagkalito. Ang kanyang ama ay mukhang medyo mas matanda at mas payat kaysa sa kanyang naaalala. Medyo iba rin ang itsura ni Kyle sa mga alaala niya, lalo na ang mga sulok ng kanyang buhok na laging kumikinang na may kulay pilak ay wala na sa kanilang kinang. Bumantong hininga siya at tinapik pabalik ang umiiyak niyang ama. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Makalipas ang ilang segundo, naramdaman ni Rey na may basa na dumampi sa kanyang balikat. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Hoy! Kyle! Umiiyak ka ba? Hindi makapaniwalang sabi niya. Umiiyak si Kyle. Umiiyak ang taong hindi lumuha pagkatapos ng kamatayan ng kanilang ina. Kahit na binugbog siya ni Nian, nagmura at nakasimangot lang siya, pero hindi umiyak. Ako. Hindi. Sagot ni Kyle at humigpit ang yakap niya kay Rey. Napangiwi si Rey dahil naramdaman ang mahigpit na pagkakahawak ni Kyle. Damn! Ako ay isang D+ rank warrior. How the hell ang lakas ng pagkakahawak niya? Kakaalis lang niya papuntang Academy a month ago. Ano ang pinakain nila sa tamad na lalaking ito para maging malakas siya? Nag-iisip si Rey, ngunit may ngiti sa kanyang maputlang mukha habang nakayakap pabalik kay Kyle at sa kanyang ama. Huminga ng malalim si Kyle at dahan-daang tinitigan ang mukha ni Rey na nakangiti. Dali-dali niyang pinunasan ang kanyang basang mga mata at dinama ang init ng kanyang katawan. Lahat ay maayos na ngayon. Nag-isip siya sa loob, at naging mapayapa ang kanyang puso. Kahit mature na siya umarte, kaka-17 niya lang ngayong taon. Walang paraan na madali niyang kinuha ito kung may nangyaring masama kina Rey at Nian. Habang magkayakap sila, isang iritado at maliit na boses ang umalangaw-ngaw mula sa kanilang kaliwa. What's happening? Bakit lahat nakayakap kay Rey? Lumingon si Baron Ohan at nakitang nagising na rin si Nian.
Hindi tulad ni Ray, napaupo siya ng tuwid at nakatingin sa tatlo ng may pagtataka. Tumayo si Baron Ohan at niyakap si Nian na may luhang mga mata. Napatingin si Kyle kay Nian mula sa gilid ng kanyang mga mata. Idiot. Dahan-dahan siyang napapikit at binitawan si Ray na muntik nang mamatay dahil sa emosyonal nitong yakap. Anong sabi mo? Galit na nakatingin si Nian sa papalapit na figure ni Kyle, pero nagkibit-balikat lang si Kyle at niyakap siya ng mahigpit. Katulad ni Ray, ilang minuto din siyang nagtiis sa mahigpit nilang yakap. Nagising din ang dalawa pang walang malay na naruroon sa loob ng silid, ngunit tahimik silang nakamasid sa gilid ng hindi nakikialam. Makalipas ang ilang minuto, nang kumalma sina Kyle at Baron Ohan, nagmamadaling sinabi ni Butler Ian kina Ray at Nian ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 6 na buwan. Matapos malaman ang lahat, nabigla silang dalawa. Ang rank python poison na nakasugat sa amin ay sapat na malakas upang patayin kami, dahan daw ang bulong ni Ray at tumingin kay Kyle na mamasa-masa ang mga mata. Sinenyasan niya itong umupo sa tabi niya. Tumanggo si Kyle at umupo na lang sa kama niya. Tinapik ni Ray ang kanyang ulo na may pagmamalaki ng ngiti. Alam kong mahirap ang huling 6 na buwan, ngunit napakaganda ng ginawa mo, tamad kong kapatid. Salamat at pasensya na sa pagiging walang kwentang kuya, sabi niya na may guilt expression. Ayaw niyang maranasan ni Kyle ang napakaraming bagay dahil sa kanya. Si Kyle ang pinakabata at inilagay niya sa panganib ang kanyang buhay para sa kanya. Inalis ni Kyle ang kamay ni Ray sa kanyang ulo na nakakunot ang noo. Hindi ako tamad. Oo, hindi ikaw. Tumawa si Ray at muling ginulo ang kanyang buhok. Napatingin si Nian sa dalawa. Sa tingin ko ito ay dahil hindi ako nakakain ng anumang tunay na pagkain sa nakalipas na 6 na buwan kaya ako nagugutom, nagmamaktol siya at tumingin kay Butler Ian na nakatayo sa gilid ng kama. Napatingin din sina Ray at Kyle kay Butler Ian at nagtaas ng kamay. Now that you mention it, medyo nagugutom na rin ako. Ako din. Napatingin si Baron Ohan sa anak at nakangiting tumayo. Ian, let's go? Tutulungan kita. Tumawa si Butler Ian at pareho silang lumabas ng kwarto para maghanda ng masarap para sa mga bata. Kinain ni Kyle ang pagkain sa loob ng kwarto ni Ray at Nian, dahil hindi pa sila nakakagalaw ng malaya. Naghanda rin si Butler Ian ng pagkain para sa dalawa pang individual na naruroon sa loob ng silid. Habang kumakain sila, lumipad si Bia na kanina pa nakatingin sa lahat at dumating sa tabi ni Kyle. Pagkatapos niyang makita ang mainit na pagkain, nagutom din siya. Nagulat sina Nian at Ray nang makita si Bia, ngunit nagmamadali itong ipinakilala ni Kyle sa kanyang pamilya. Nang sabihin ni Kyle na siya ay isang phoenix, parehong nanunuya sina Nian at Ray, at binigyan siya ng kakaibang tingin. Nilagay pa ni Nian ang kamay niya sa noo niya para tingnan kung ayos lang siya. Malinaw na ibon si Bia. Hinampis ni Kyle ang kamay niya at tinitigan si Bia ng may pagdududa. Sabihin mo, Bia, ampon ka ba? Pinaikit ni Bia ang mabilog niyang mata at, sa malamig na umbok, dali-dali siyang pumunta kay Nian at umupo sa balikat nito. Nakita ni Nian at Ray ang maasim na ekspresyon ni Kyle. Nagkatinginan sila at nagsimulang tumawa. Kinagabihan, lumabas ng kwarto si Kyle kasama si Bia para makapagpahinga sila. Umakyat siya sa hagdan at nakarating sa harap ng isang pamilyar na kwarto. Pagod na ako, nakangiting itinulak niya ang pinto. Katulad din nung umalis ako papuntang academy. Napatingin si Kyle sa loob. Malinis at maayos ang kwarto. Mukhang nilinis ni Butler Ian ang kwarto niya kahit wala siya. Mayroong ilang mga painting sa mga dingding at isang hugis parisukat na aparador sa isang sulok. Pinagmasdan niya ang malaking pamilyar na kama na nasa gitna ng silid bago naglakad patungo sa salamin na nasa harap ng kama. Napatingin si Kyle sa sarili niya at hinawakan ang gilid ng buhok niya. Ang kanyang mga mata na kanina ay nagbibigay ng ilang pahiwatig ng berdeng kulay ay ngayon ay ganap na itim. I wonder kung maganda ba ang mga pagbabago o hindi. Matapos ilagay si Bia sa kama, binuksan niya ang wardrobe. Ang ilan sa kanyang mga lumang damit ay naruroon pa rin sa loob. Sa wakas makakaligaw na rin ako. With a satisfied expression, kumuha ng damit si Kyle at nagmamadaling naligo ng matagal. Ilang sandali pa, lumabas na siya ng banyo habang nakasuot ng puting sando at blankong pantalon. Medyo masikip ang mga luma niyang damit, pero hindi niya ito pinansin at napahiga na lang siya sa kama.
Maya-maya pa'y pumikit na ang mga mata niya at nakatulog siya ng mahimbing. Napatingin si Bia sa natutulog na mukha ni Kyle at pumikit din. Kinabukasan ng madaling araw, dahil sa mahiwagang epekto ng Elixir of Life, parehong si Nian at Ray ay nakalakad at nakagawa ng mga normal na aktibidad ng madali. Ang dalawang iba pang individual na nananatili sa loob ng kanilang silid ay naging mas mahusay din. Nagpasalamat sila kay Baron Ohan sa kanyang tulong at nais nilang mag-alok ng pera bilang kabayaran. Napabuntong hininga si Baron Ohan. Ang halaga ng pera na ginamit niya sa kanila ay hindi nila mababayaran sa maikling panahon dahil mga Wonder Warrior lang sila na nagbigay ng tulong ng salakay ng mga halimaw ang lungsod. Tinanggap niya ang anumang alok nito at pinakiusapan ang dalawa na manatili hanggang sa tuluyang gumaling, ngunit laking gulat niya, tinanggihan ng dalawa ang alok at umalis dahil nag-aalala sila sa kanilang mga pamilya. Pagkaalis nila, naghanda ng almusal sina Baron Ohan at Butler Ian. Nagising din si Elder Han ng maaga at dumating sa loob ng dining hall. Absent si Kyle habang nag-aalmusal, dahil parang troso ang tulog niya. Kahit na si Nian at Butler na si Ian ay kumatok sa kanyang pinto at sinubukang gisingin siya, hindi siya natinag sa kanyang pwesto. Sa huli, iniwan siya ng mga ito. Hindi tulad ni Kyle, maagang nagising si Bia at nang sinubukan ni Nian gisingin si Kyle, tahimik lang siyang sumunod sa likuran nito para kumain. Ang almusal ay maayos at medyo awkward dahil sa presensya ni Elder Han. Matapos matulog ng isang buong araw, tuluyang iminulat ni Kyle ang kanyang mga mata na may hagulgol. Hinawakan niya ang kanyang unan at nakangiting tumingin sa pamilyar na kwarto. Naaninag niya ang madilim na liwanag ng buwan na kumikislap mula sa tanging bintana na naruroon sa loob ng kanyang silid. Mukhang nakatulog ka ng matiwasay pagkatapos ng mahabang panahon. Umalangaw-ngaw ang boses ni Bia sa kanyang isipan. Lumingon siya at napatingin kay Bia na nakaupo sa tabi ng unan niya, na nakaumbok ang kanyang tiyan na parang matabang kuting. Magkano ka lang nakain? Napapikit si Kyle at sinundot ng daliri ang tiyan ni Bia. Hoy! Anong ginagawa? Bantayan ang iyong mga kamay. Kasalanan ni Nian at Elder Han. Pinakain nila ako ng napakaraming bagay. It's not like I could reject them, that's why I just reluctantly eat everything. Ngumisi si Kyle at nagmamadaling umalis sa kama. Matapos maligo, muling siyang lumabas ng kwarto at nakarating sa loob ng koridor. Nakangiting sinalubong siya ni Butler Ian at sinabing kumakain na ang lahat. Tumango si Kyle sa matanda. Damn! Isang buong araw akong natulog. Nagmamadali siyang nakarating sa dining hall. Medyo kakaiba ang kapaligiran dahil kay Elder Han na nakaupo sa tabi ni Baron Ohan. Pagpasok ni Kyle, napalingon ang lahat at nakangiting nakatingin sa kanya. Tumango si Kyle sa kanila at nagmamadaling umupo sa tabi ni Ray. Napuno ang mesa ng masasarap na pagkain. Sabay silang kumain ng hapunan habang nag-uusap tungkol sa ilang random na bagay. Tinitigan ni Elder Han ang maayos na kapaligiran at bumantong hininga. I think this kid is forgetting na kailangan na nating bumalik sa academy. Malamang magtatampo si George kapag bumalik tayo. Umiling siya at ibinato ang bagay sa likod ng ulo niya. Pagkatapos ng hapunan, hiniling ni Kyle kay Elder Han na sumunod sa kanyang likuran. Nagulat si Elder Han ngunit nakasunod pa rin sa likuran niya. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa garden. Ano ang problema, bata? Kumunat ang noo ni Elder Han nang makita ang nag-aalangan na ekspresyon ni Kyle. Totoo po, Master, gusto kong ibenta ang ilang hindi pangkaraniwang halamang gamot at itlog ng halimaw, pero sabi niyo po, huwag daw akong magtitiwala sa iba kung may mahalaga akong dala. At saka, gusto ko po ng tulong niyo para maghanap ng bagong tirahan para sa pamilya ko dahil ayaw kong mapahamak sila. Ang mga taong nagtangkang saktan ako dahil kay Bia ay tiyak na hahanapin din ako at ang pamilya ko. Napataas ang kilay ni Elder Han sa sinabi ni Kyle. Nakita nga niya ang dalawang ice egg na nakatali sa bewang ni Kyle paglabas niya sa tower, pero mga halimaw na itlog lang iyon na mababa ang ranggo. Tsaka, ilan lang ang mga halamang gamot na nakita niya sa loob ng tore. 5 o 6. Nag-isip si Elder Han at tinapik ang balikat ni Kyle habang nakatayo sa tabi niya. Bata, mapagkakatiwalaan mo ako. Napakayaman ko at hindi ko kailangan ng iyong maliit na kayamanan. Sabi niya at inilahad ang palad niya para ipakita kay Kyle ang mga halamang gamot. Kinusat ni Kyle ang kanyang mga mata at tumingin sa palad ni Elder Han.
Nakayuko, inilagay niya ang dalawang ice monster egg na kasing laki ng kamao sa palad ni Elder Han at umatras. Nagtaas ng kilay si Elder Han at tumingin sa mga itlog ng may pag-usisa, hinintay na kunin ni Kyle ang mga halamang gamot. Sa ilalim ng titig ni Elder Han, kinalikot ni Kyle ang storage ring na suot niya. Kung titingnang mabuti ng isang tao, matutukoy niya na ang singsing sa imbakan ay isang pinakamataas na antas ng singsing. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumabas mula sa singsing ang isang maliit na bundok ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Tumingin si Elder Han sa bundok at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at hindi makapaniwala. Nakabuka ang bibig, itinuro niya ang nanginginig niyang daliri na nakaturo sa mga halamang gamot. Sa tuktok ng bundok, natatanaw pa niya ang isang buong puno na kulay pink. Ang puno ay kumikinang na may mga butil na kulay rosas. Napalunok si Elder Han at tumingin kay Kyle. Nakuha ba niya ang isang buong hardin ng damo sa loob ng tower? Hindi niya sasabihin na hindi siya natukso. Sa iba't ibang mga halamang gamot, nakakakita pa siya ng ilang matataas na uri ng halamang gamot. Kahit ang buong kayamanan ko pinagsama-sama ay hindi ko kakayanin ang napakaraming pambihirang halamang ito. Pagkatapos huminga ng malalim, nagmamadaling inilagay ni Elder Han ang Herb Mountain sa loob ng kanyang storage ring na may gulat na ekspresyon. Ang amoy ng mga halamang gamot ay malamang na maakit ang mga makapangyarihang indibidwal na naruroon sa loob ng lungsod, ngunit sa kabutihang palad, walang ganoong indibidwal na naruroon sa loob ng lungsod ng Nyan. Napatingin si Kyle sa gulat na ekspresyon ni Elder Han mula sa gilid ng kanyang mga mata. Inilabas niya ang lahat ng damo at kakaibang halaman na nakuha niya sa tore, ngunit hindi niya inilabas ang malaking bundok ng mga prutas na naruroon sa loob ng kanyang storage ring. Ibibigay ko ang mga bunga sa ama at mga kapatid. Kapaki-pakinabang din sila kay Bia. Kung alam ni Elder Han ang tungkol dito, malamang nahimatayan siya sa gulat dahil ang isang bundok ay sapat na para atakihin siya sa puso. Matapos pikalmayan si Elder Han, tumingin kay Kyle na may seryosong ekspresyon. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang mga halamang gamot at ibebenta ng maayos. Ipapahanap ko rin sa isa kong kaibigan na maghanap ng bahay para sa pamilya mo sa ligtas na lugar. Okay, salamat, Master. Nakayuko, pumasok si Kyle sa bahay at nagmamadaling umalis si Elder Han para tapusin ang kanyang trabaho. Puno ng excitement ang mukha niya. Napakaraming bihirang mga halamang gamot. Babayaran ko siya ng hiwalay sa mga gusto ko. Habang lumulutang siya, may nanginginig sa loob ng storage ring niya. Ha! May inis na ekspresyon, naglabas siya ng malapise-sized na pabilog na kristal mula sa kanyang storage ring. Ang pabilog na kristal ay kuminang ng puting liwanag bago umalangaw-ngaw ang isang matandang boses. Han, nasaan ka na? Sabi mo babalik ka sa loob ng isang araw. Tsaka ibalik mo ang bata sa academy. Narinig ni Elder Han ang galit na boses ng matandang lalaki na nagmumula sa communication crystal. Huwag kang mag-alala, George, babalik tayo agad. Gaano kabilis? May inis na ekspresyon, inihagis na lang niya ang kristal sa loob ng kanyang storage ring. Paumanhin, ngunit ako ay masyadong abala. Sa kabilang banda, matapos makipaghiwalay kay Elder Han, inipon ni Kyle ang kanyang pamilya sa sala. Ang sala ay desenteng tingnan. Isang single round table ang nasa gitna na napapalibutan ng ilang upuan. Matapos huminga ng malalim, sinabi niya sa kanyang pamilya ang lahat, ang mga nangyari pagkatapos niyang umalis sa tore, kung paano siya inatake ng ilang makapangyarihang indibidwal para kay Bia. Noong una, nabigla ang lahat, ngunit nang tumagal ay naging malungkot ang ekspresyon ng lahat. Kyle, kailangan ba nating umalis sa bahay na ito? Seryosong sabi ni Baron Ohan, ngunit makikitang nag-aatubili siyang umalis sa bahay kung saan niya ginugol ang mga mahalagang sandali ng kanyang buhay. Pasensya na, Ama, pero para sa kaligtasan ng lahat, kailangan na nating umalis. Tumango si Baron Ohan. Kung para sa kapakanan ng kanyang pamilya, handa siyang umalis sa lugar na ito. Tinapik ni Ray ang balikat ng ama at tinitigan si Kyle. Gusto ko lang malaman kung safe ba kayong bumalik ni Bia sa Royal Academy. Hindi ka ba hahanapin ng mga yun doon? Hindi ba mas mabuting sumama ka sa amin? May pag-aalala sa boses niya. Nag-aalalang tumingin din sina Baron Ohan at Nian kay Kyle. Kung sobrang delikado, mas mabuting umalis na si Kyle sa kanila.
Sigurado akong magkakaproblema sa akin ang mga taong iyon, ngunit sa tingin ko ang pagbabalik sa academy ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Una, kung ako sa inyong lahat ay magiging mapanganib para sa lahat, at pangalawa, ang academy ay may mga makapangyarihang indibidwal na maaaring magprotekta sa akin. Seryosong sabi ni Kyle. Hindi naman sa hindi niya naisip na tumakas at magtago, ngunit kung gagawin niya iyon, malamang susubukan ng mga taong iyon na hanapin ang kanyang pamilya. Bamantong hininga si Ray at tumingin kay Kyle. Okay. Gagawin namin ang sinabi mo, pero kailangan mong mangako na mananatili kang konektado sa amin. Tumango si Kyle na may seryosong ekspresyon. Kahit pinaalis niya ang kanyang pamilya, walang paraan na hindi niya sila bibisitahin. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-isip si Ray kay Baron Ohan. Napakamahal, pero sa tingin ko dapat bumili tayo ng communication device para kay Kyle. Agad namang pumayag si Baron Ohan, ngunit pagkatapos ay binuhusan ni Nia ng malamig na balde ng tubig ang ulo ng lahat. Sa tingin ko ay nakakalimutan na ninyong lahat na kami ay masyadong mahirap ngayon. Sina Ray at Baron Ohan ay tumingin pabalik kay Nian. Totoo nga, dahil sa espesyal na kondisyon ni Ray at Nian, nawala ang lahat ng yaman ng kanilang pamilya. Bamantong hininga si Butler Ian na nakatayo sa likuran nila. Napatingin siya kay Baron Ohan. Master, paano kung ibenta natin ang bahay na ito? Kailangan natin ng pera para makabili ng bagong bahay sa isang ligtas na lugar at makabili rin ng iba pang kailangan. Matanda na siya at nakatira na sa pamilya Baron matapos mamatay ang kanyang asawa sa isang aksidente. Kaya naman nandoon siya sa tuwing may kinakaharap na isyo ang pamilya. Ito. Saglit na nag-alinlangan si Baron Ohan. Kung maaari ay ayaw niyang ibenta ang bahay na ito, ngunit masama ang sitwasyon kaya pumayag siya. Okay. Ibenta natin itong bahay. Kabanata 54. Napabuntong hininga si Kyle, ikinaway ang kamay para makuha ang atensyon ng lahat. May nakikinig ba sa akin sandali? May gusto sana siyang sabihin, pero dahil sa sobrang abala nila, walang nakarinig sa kanya. May seryosong ekspresyon, tinitigan ni Baron Ohan si Kyle na biglang naglabas ng ilang storage ring mula sa kanyang bulsa. Ang ilan sa mga singsing ay luma, ang ilan ay medyo bago. I don't think we need to sell this house. Isa pa, sabi ni Master maghahanap siya ng magandang bahay kaya hindi na rin kailangang mag-alala tungkol sa bagay na iyon, aniya, at ibinigay ang storage rings kay Baron Ohan. Nalilito, tumingin si Baron Ohan sa mga singsing. Kinuha niya ang isa, at inilagay ang iba sa mesa. Ito ay isang mataas na uri ng singsing. Napabuntong hininga siya sa gulat, at napatitig ang mga mata sa singsing. Ano? Sabay na bulalas ni Nian at Ray na nakaupo sa tabi niya, at kumuha din ng tig-iisang storage ring. Ito ay isa ring high-grade ring, bulalas ni Nian, at gulat na napatingin kay Kyle. Tanging ang mga mayayaman at makapangyarihang tao lamang ang may mataas na uri ng mga singsing. Ito ay hindi isang bagay na kanilang kayang bayaran. Hindi, kahit kayang-kaya nila, hindi nila ito mabibili dahil available lang ito sa mga upper class, pero ipinakita lang ni Kyle sa kanila ang napakarami in one go. Tell me the truth, Kyle, ninakaw mo ba itong mga singsing? Dahan daw ang bulong ni Nian, pero pinaikit ni Kyle ang mga mata. Of course not. Nakita ko sila sa tower. Mabuti naman kung ganoon, napabuntong hininga si Nian, sinubukang sumilip sa loob ng storage ring, ngunit nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Napuno ito ng mana stones. Ang daming mana stones. Sigaw niya, at tinitigan si Kyle na inosenteng ekspresyon ang suot. Napalunok si Ray at nagmamadaling sumilip sa loob ng storage ring na kinuha niya. Ito. Napuno din ng mana stones. Nauutal siyang tumingin kay Kyle. Damn! Nakahanap ba siya ng minahan ng mana stone sa loob ng tower? Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng napakaraming mana stones. Kalimutan ng tungkol sa isang normal na bahay. Ang daming mana stone na ito ay sapat na para makabili sila ng maliit na kastilyo. Nanginginig ang kamay ni Baron Ohan na nakahawak sa singsing nang marinig niya sina Nian at Ray. I think it's better if I don't see what's inside because my fragile heart won't be able to take it. Agad niyang inilagay ang storage ring na hawak niya sa mesa, hindi naglakas loob na tumingin sa loob. Sabay tingin ni Nian at Ray sa iba pang singsing. Napuno din ba sila ng mana stones? Itinuro ni Nian ang mga singsing na may tuyong boses.
Sunod-sunod na pagkabigla si Kyle sa kanila. Oh! Kinusat ni Kyle ang kanyang mga mata at tinitigan ang iba pang mga storage ring na naruroon sa mesa. Hindi sila napuno ng mana stones. Nakahinga ng maluwag sina Nian at Ray. Sa napakaraming mana stones, maaaring maging mapanganib ang kanilang buhay. Dumampot si Ray ng isang basong tubig para pakalmayan ang mabilis na tibok ng puso niya. Gamit ang inosenteng ekspresyon, itinuro ni Kyle ang isa sa mga storage ring na naruroon sa mesa. Ito ay isang pinakamataas na antas ng singsing. Naputol ang kanyang pangungusap nang iluwa ni Ray ang tubig na iniinom. Nabitawan din ni Nian ang singsing na hawak niya. Butler Ian, kumokontrol sa kanyang emosyon, habang halos mapaluhod. Sabihin mo ulit. Tanong ni Baron Ohan sa kanyang takbo ng isip. Sabi ko, supreme grade ang singsing na ito. Pinakamataas na grado. Ang mga salitang ito ay umalangaw-ngaw sa ulo ng lahat. Kung ang mga singsing na may mataas na grado ay magagamit lamang sa malalakas, kung gayon ang mga singsing na may pinakamataas na grado ay isang bagay na kahit na ang malakas ay hindi kayang bayaran. Ngayon ay sinasabi ni Kyle na may pinakamataas na singsing na nasa harapan nila. Walang sino man ang makakakuha nito ng madali. Napatingin si Kyle sa kanila at nagpatuloy. Ang supreme grade ring na ito ay puno ng mga mahiwagang prutas na makakatulong sa lahat na umasenso sa kanilang ranggo. Mayroon ding ilang healing herbs na pamilyar sa akin. Ang iba pang mga singsing ay walang laman. Maaari mong ibenta o kunin ang bawat isa. Natapos niya ang kanyang pangungusap, ngunit ngayon ay nagkaroon ng pin-drop silence sa loob ng sala. Naupo na si Butler Ian dahil sigurado siyang hindi kakayanin ng kanyang mga old bones kapag binato pa sila ni Kyle ng bomba. Minasahe ni Baron Ohan ang kanyang templo. Sinisikap niya ang kanyang makakaya upang manatiling kalmado at nakolekta. Tahimik lang na tumayo sina Nian at Ray at sinara ang lahat ng bintana sa sala. Ito ay masyadong mapanganib. Walang maniniwala, ngunit tila napakalinis ng kanilang dating tamad na kapatid sa Tower of Opportunity. Paano niya nahanap ang napakaraming bagay? Matapos magbigay ng napakaraming gulat sa lahat, tumayo si Kyle. I am going to my room to see Bia. Ang tagal ko na siyang hindi nakikita. I will see all of you in the morning, mahinang sabi ni Kyle at lumabas ng sala. Kahit isang buong araw siyang natulog sa di malamang dahilan, inaantok na naman siya. Pagkaalis ni Kyle, tumingin sa isa't isa si Baron Ohan na may seryosong ekspresyon. So sino ang magpoprotekta sa mga singsing na ito? Huminga ng malalim sina Nian at Ray, pero tumawa si Nian. Pare, parang hindi na kami mahirap. Nagsimula na ring tumawa si Butler Ian. Magpahinga na tayo, gabi na. Kailangan na nating maghanda bukas at mag-impake ng mga importanteng gamit natin dahil hahanap daw ng bagong bahay ang amo niya, nakangiting sabi ni Baron Ohan. Tumango ang lahat at nagmamadaling umalis sa silid, naiwan si Baron Ohan at ang maraming storage ring. Napapikit si Baron Ohan at tinitigan ang mga singsing na nasa mesa. Mga bastos kayo. Paano kung may mga magnanakaw na umatake sa akin ngayong gabi? Paano ninyo ako nagagawang ibigay sa akin ang napakalaking responsibilidad? Sigaw niya, pero walang nakarinig sa dati niyang boses. Sa huli, maingat niyang kinuha ang mga storage ring at itinago sa loob ng kanyang damit. Kinabukasan ng madaling araw, nagising si Kyle. Matapos magsuot ng maayos na asul na sando at itim na pantalon, pinagmasdan niya ang tatlong singsing na imbakan sa kanyang mga daliri. Dalawa sa kanila ay mataas ang grado, habang ang pangatlo ay pinakamataas na grado. Ang isa sa mga dekalidad na singsing ay napuno ng mga gintong barya at ilang lumang armas na kinuha niya mula sa kastilyo ng buhangin, at ang isa naman ay puno ng mga batong mana. Hindi ko ibinigay ang mga gintong barya sa sinuman dahil iba ang hugis nito sa mga barya na ginamit sa Kingdom Escalante. Nais niyang ibenta ang mga barya, ngunit nagpas siyang hindi muna ito pansamantala. Ang pinakamataas na singsing na nasa kanyang gitnang daliri ay may ilang mahiwagang prutas at normal na damit. Napabuntong hininga, tumingin si Kyle sa salamin sa harap ng kanyang kama at kinusat ang kanyang mga mata. Ginulo niya ang buhok niya, nakakunot ang noo. Hoy! Ano na naman ang nangyari sa buhok mo? Umalangaw-ngaw sa loob ng kanyang ulo ang boses ni Bia habang lumilipad at umupo sa kaliwang balikat nito habang nakatitig sa salamin. Hindi ko alam sa sarili ko, sabi ni Kyle at tinignan ang sarili.
Matapos niyang maranasan ang nakakabaliw na sakit sa tore, naging ash gray ang sulok ng kanyang buhok, ngunit ngayon ay ganap na silang itim, katulad noong bata pa siya. Well, hangga't hindi masama, ayos lang. Pagkatapos niyang tingnan ang sarili, lumabas na siya ng kwarto. Naglibot-libot siya sa kanyang bahay, inaalala ang mga alaala ng nakaraan. May malungkot, at may masaya. Habang naglalakad, nakarating siya sa tapat ng kwarto ng kanyang ama. Bukas ang pinto ng kwarto, kaya naman sumilip si Kyle sa loob. Nakabukas ang aparador. Si Baron Ohan ay namumulot ng mga lumang gamit at inilalagay sa kama. Nag-iimpake na ang lahat at naghahanda ng umalis. Nag-isip si Kyle sa loob-loob, at pagkatapos natitigan ang ama, naglakad-lakad lang ito sa loob ng bahay bago umupo sa loob ng sala kasama si Bia. Naglabas siya ng pruta sa kanyang storage ring at nagsimulang kumain habang hinihintay na magtipon ang lahat. Nakaupo lang siya at walang nagawa. Kaya lang, nakatulog na naman siya habang nakaupo. Makalipas ang ilang oras, isang matandang boses ang gumising sa kanya mula sa kanyang pagkakatulog. Nanlaki ang mga mata ni Kyle at napatingin sa matandang may kayumangging buhok na nakatayo sa harapan niya. Guro. Si Elder Han iyon. Nagbalik daw siya. Bakit palagi kang natutulog sa tuwing nakikita kita? Nakasimangot na sabi ni Elder Han, ngunit pagkatapos ay naglabas siya ng storage ring at inihagis kay Kyle. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan ni Kyle ang singsing. May mga mana stones na naruroon sa loob ng singsing. Ibinente ko ang ilan sa mga halamang gamot, ngunit magtatagal para maibenta ang lahat ng ito. Isa pa, nakipag-ugnayan ako sa isa sa mga kaibigan ko. Mayroon siyang disenteng bahay sa kabisera ng lungsod. Ang bahay ay malapit sa kastilyo ng hari kaya napakaligtas. Nakinig si Kyle kay Elder Han at seryosong tumango, ngunit naalala niya ang sinabi ni Ray. Master, actually medyo nag-aalala ang pamilya ko kaya kailangan ko ng communication device. Oh, may extra ako, pwede mong kunin. Kumuha si Elder Han ng 2 bowl ang kristal at inihagis ito kay Kyle bago umupo sa upuan sa tapat niya. Habang nag-uusap sila, dumating sa sala si Baron Ohan at ang iba pa. Pagkatapos kumain ng sabay-sabay, lahat sila ay umalis sa lungsod kasunod ni Elder Han. Kinagabihan, nakarating sila sa harap ng isang bahay na may 2 palapag. Habang tinutulak ni Kyle ang metal na gate at lahat ay pumasok sa bahay, may nakita silang isang maliit na hardin ng bulaklak. Ang hardin ay naingatan dahil ang lahat ng mga bulaklak ay umuusbong sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pagkapasok sa bahay, makikita ang isang malaking bakanteng bulwagan. May kabuuang 5 silid sa loob ng bahay. 2 sa ground floor at 3 sa second floor. Sa wakas, sa kanlurang bahagi, naruroon ang isang dining hall na nakakabit sa kusina. Maliit lang ang bahay kumpara sa dati nilang bahay, pero sapat na. Gayun din, tulad ng sinabi ni Elder Han, halos nasa gitna ito ng mataong capital city. Ang kastilyo ng hari ay medyo malapit, kung kaya't makikita ang maraming royal guard na gumagala sa mga abalang lansangan. Napakaligtas ng lokasyon. Nakahingang maluwag na sabi ni Kyle. Labis siyang nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang pamilya, ngunit ngayon ay makakapagpahinga na siya. Matapos ang lahat ay tumingin sa paligid ng bahay, gusto ni Kyle na pumili ng isang bakanteng silid na matutulugan, ngunit si Elder Han ay dumating sa kanyang harapan na may singkit na mga mata. Ha! Tinitigan ni Kyle si Elder Han ng may pagkalito. Gusto niyang matulog. Kung bakit pinipigilan siya ng matanda, ngunit biglang may pumasok sa isip niya. Teka, bakit parang inaantok ako ngayon? Nakahinga ako ng maluwag matapos maging malusog sina Nian at Ray, pero may hindi maganda sa pakiramdam. Nagbago din ang kulay ng buhok ko magdamag. Kakaiba. Habang nag-iisip si Kyle, hinawakan ni Elder Han ang kanyang kwelyo at itinaas siya mula sa lupa. Gulat na napatingin sa kanya si Kyle, pero hindi gumagalaw. Bata, nakalimutan mo yata na estudyante ka at kailangan mong bumalik sa academy. Sabi ni George, darating siya mismo para talunin tayong dalawa kung hindi tayo babalik hanggang bukas ng umaga, na pabuntong hiningang sabi ni Elder Han. Ilang minuto lang ang nakalipas ay tinawagan siya ni Vice Principal George at sinabing bumalik ka agad. I am 100% sure kailangan niya ng ilang libreng potion. Damn! Inuutusan niya ako na parang alipin. Bakit hindi niya ako mapagbigyan? Magpaalam ka na lang sa pamilya mo, aalis na tayo.
Ibinalik niya sa lupa si Kyle na tila pinoproseso ang sitwasyon. Tumango si Kyle at nagmamadaling umalis para salubungin ang kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Napatingin si Elderhan kay Kyle na napaatras at biglang sumimangot. Imagination ko ba o naging mabagal ang reaction time ng bata? Bulong niya. Kanina lang nang sunduin niya si Kyle, hindi naka-react on time ang huli. Hindi man lang nakita ni Kyle ang kamay niya hanggang sa hinawakan niya ang kwelyo niya. Paglabas ni Kyle sa tower, agad siyang nakapag-react sa mga umatake na sinubukang usisain ang kanyang katawan, ngunit ngayon ay mabagal na siya. Parang hindi nakafocus ang isip niya. Umiling si Elderhan at itinapon lang sa kanyang isipan ang bagay na iyon. I think it's because he is feeling relaxed after experiencing so much for the past few months. Kasabay nito, nagmamadaling tinipon ni Kyle ang lahat at sinabing aalis na siya papuntang academy. Binigyan siya ng mainit na yakap ni Baron Ohan at hiniling na manatili siyang ligtas. Napatingin si Nian kay Kyle at ginulo ang buhok. Siguraduhin mo lang na alagaan mo ang sarili mo, tamad kuya. I wanted to have a isa versus isang with you but it seemed you won't be getting up by me very soon. Sayang naman. Tinitigan siya ni Kyle ng singkit na mga mata. Nakangiting inilabas niya ng kaunti ang kanyang D-rank aura. Sigurado ka bang ako ang mabubugbog? Pakiramdam ko ay dapat akong manatili ng isang araw at maghayganti sa mga pambubugbog na ibinigay mo sa akin noong mahina ako. Naramdaman ni Nian ang kanyang aura at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ng wala pang isang taon, umunlad si Kyle mula sa F-rango hanggang D-rango. Paano ito naging posible? Kung may nagsabi sa kanya ng bagay na ito isang taon na ang nakakaraan, kinukutya niya ito at tinatawanan lamang ito bilang isang biro. Damn! Nakalimutan kong marami siyang kayamanan mula sa tower. Walang paraan na siya ay mahina. Si Nian mismo ay D-rank, ngunit natapos na niya ang kanyang mga taon sa academy. Na may seryosong ekspresyon, itinaas niya ang manggas. Tingnan natin kung sino ang mabubugbog. Tiningnan siya ni Kyle ng inosenteng ekspresyon. Kuya, hindi ako nag-iisa ngayon. Malapad ang ngiti niyang tinuro si Bia na nakaupo sa malapit na table. Tumingin si Nian kay Bia at kinusat ang mga mata. Siya ay D+ rank. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Kyle, nagmamadaling itinuwid ni Nian ang kanyang manggas. Haha, nagbibiro lang ako. Bakit ko naman aawayin ang mahal kong kapatid? Tumawa siya at niyakap si Kyle. Humagalpak din ng tawa ang lahat ng naruroon sa loob ng sala. Tinapik ni Ray ang balikat ni Kyle at niyakap din siya. Lumapit si Butler Ian kay Kyle at binigyan siya ng mahinang tapik sa likod. Pagkatapos magpaalam, biglang may naalala si Kyle. Halos nakalimutan ko. Naglabas siya ng bowl ang kristal mula sa kanyang storage ring at ibinigay sa kanyang ama. It's a communication device. You can contact me with it. Tumango si Baron Ohan at maingat na inilagay ang bowl ang kristal sa mesa. Sabay silang lumabas ng bahay at dumating sa hardin kung saan naghihintay si Elderhan kay Kyle. Na may bahagyang ngiti, ikinaway ni Kyle ang kanyang kamay at umalis kasama si Elderhan. Naglakbay sila sa pamamagitan ng teleportation arrays at sa loob ng ilang oras ay nakarating sila sa harap ng gate ng academy. Napatingin si Kyle sa pamilyar na napakagandang gate. Pasado 12:00 na ng hating gabi, kaya lang maliban sa ilang gwardya, wala nang ibang tao sa paligid ng gate. Agad na nakilala ng mga gwardya si Elderhan at nagmamadaling binuksan ang gate. Matapos maglakad sa loob ng academy saglit, nagpaalam si Elderhan kay Kyle at nawala ito, iniwan siyang mag-isa. Seryosong ekspresyon, nagmamadaling dumating si Kyle sa harap ng boys' dorm. Pagkapasok niya sa building, napatingin siya sa pinto na nasa tabi ng kwarto niya. Tiyak na natutulog ang siyam. Tumingin si Kyle sa loob ng storage ring niya at kumuha ng susi para buksan ang pinto ng dorm room niya. Naglakad siya papasok. Ang kwarto ay pareho sa pag-alis niya. Isang maliit na wardrobe sa isang sulok at isang single bed sa gitna. Napatingin siya sa nag-iisang mesa at upuan na naruroon sa loob ng kanyang silid. Lumipad si Bia sa loob ng kwarto at umupo sa mesa. Mabagal na hakbang, lumapit si Kyle sa kama. May kaunting alikabok sa kama. Pagkatapos niyang lagyan ng alikabok ang bedsheets, humiga siya sa kama. Inaantok na naman ako. Habang nakatingin siya sa kisame ng kwarto, nagsimulang pumikit ang mga mata niya sa sobrang bigat.
Si Bia na nakaupo sa mesa ay biglang may naalala na importante at tumingin kay Kyle ng may pagtataka. Kyle, ano ang sistema? Naputol ang sasabihin niya dahil nakapikit na si Kyle at natutulog. Hoy! Lumipad si Bia sa kama at sinubukang gisingin pero hindi man lang siya natinag sa pwesto niya. Natutulog na siya. Napatingin si Bia sa natutulog na figure ni Kyle at umupo na lang sa malapit na unan. Hindi siya nag-alala dahil pakiramdam niya ay ayos lang siya. Well, tatanungin ko na lang siya tungkol sa system thing mamaya. Habang si Kyle ay natutulog, sa loob ng kanyang dugo, ang ilang dim blue sparks ay dahan-daang nagsimulang bumalik sa kanilang kulay, ngunit ang proseso ay napakabagal. Parang binabawi ng sparks ang nawala nilang enerhiya. Habang ang liwanag ng umaga ay sumisikat ng maliwanag, lahat ng estudyante sa academy ay nakitang lumabas ng kanilang mga silid. Ang ilang masisipag na estudyante ay nakasuot ng espesyal na asul na uniforme ng academy, ngunit ang iba ay gumagala lamang sa regular na damit dahil ang pagsusuot ng uniforme ay hindi sa pilitan. Ang mga uniforme ng bawat taon ay karaniwang pareho, isang mahabang manggas na kulay asul na kamisete na may itim na pantalon, ngunit hindi tulad ng mga simpleng kamisete ng unang taon, ang mga mag-aaral sa ikalawang taon ay mayroong dalawang tuwid na puting linya sa kanilang dibdib, habang ang mga mag-aaral sa ikatlong taon ay may tatlo. Katulad ng ibang masisipag na estudyante, maagang nagising si Alec, at matapos maisuot ang uniforme ay lumabas na siya ng kwarto. Ngunit imbes na pumunta sa classroom, nakarating siya sa harap ng library. Kung titingnang mabuti, may makikitang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Pumasok siya sa loob ng library at nakita niya ang itim na buhok na matandang librarian, iba sa nakita niya ilang buwan na ang nakakaraan. Ang matandang librarian na nakaupo sa reception sa unang palapag ng silid-aklatan ay tumingin kay Alec at tumango lamang na may pilit na ngiti. Ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay mas maitim pa kaysa kay Alec. Kaka-assign lang niya sa library 2 months ago at kinailangan niyang i-maintain ang buong library nang walang tulong kaya naman hindi siya nakatulog ng maayos nitong nakaraang 2 buwan. Noong una, masaya siyang nakakuha ng magandang trabaho sa loob ng sikat na Royal Academy, ngunit nawala ang kanyang kaligayahan pagdating niya sa academy. Ang akademya ay napakalaki, ngunit ang mga tauhan ay katawa-tawa. Minsan nagtataka siya kung paano nag-iisa ang matandang librarian sa napakalaking library. Tumango si Alec pabalik sa matanda. Hindi siya pumunta sa mas matataas na palapag ng library dahil wala siya roon para bumili ng kahit anong skill core o art book. Matapos dumaan sa iba't ibang linya ng mga bookshelf, nakarating siya sa harap ng isang malaking mesa na hugis parihaba. Sa paligid ng mesa ay maraming upuan, at sa hindi malamang dahilan, lahat ng upuan ay okupado. Sa mga taong nakaupo sa paligid ng mesa, nakita niya ang maraming pamilyar na pagod na mukha. Nandito na si Alec, isang pagod na boses ang narinig mula sa likod ng isang malaking tumpok ng mga libro. Ang tao ay lumabas sa kanyang ulo. Siya ay may kayumanggi na buhok at magagandang dilaw na mga mata. Si Nine ay tumingin kay Alec, at matapos itulak ang iba't ibang mga libro sa kanyang harapan, gumawa siya ng isang iyak na ekspresyon. I am so tired that I feel like dying. Sobra kaming naghirap sa loob ng tower, now we have to suffer through midterms. Buti naman kung nag-take sila ng practical assessment, pero bakit sila kumukuha ng written exam? Si Lara, na nakaupo ilang upuan ang layo kay Nine, ay ibinaba ang malalaking salamin sa kanyang maganda, kulay itim na mga mata at tinitigan si Nine na may singkit na mga mata. May hawak siyang makapal na libro tungkol sa mga teorya ng mana sa kanyang kamay. Tumigil ka sa pagsasalita, sinusubukan kong unawain ang teorya ng mana simulation. Sige, tahimik ako. Nagbuntong hininga, pero itinikom ni Nine ang kanyang bibig at iginalaw ang kanyang kamay para kunin ang isang libro mula sa mesa, ngunit bago pa siya makapili, may ibang pumitas ng libro. Napatingin siya sa lalaking may gininto ang buhok na nakaupo sa tabi niya na may masamang ekspresyon. Carcel, babasahin ko sana yon. Bumalik ang tingin ni Carcel kay Nine at nagkibit-balikat. Ako muna ang kumuha. Makakahanap ka ng katulad sa bookshelf. Pinaikit ni Nine ang kanyang mga mata, ngunit sa halip na maghanap ng katulad na libro, pumili na lang siya ng ibang libro sa mesa. Napabuntong hininga si Alec at umupo sa bakanteng upuan sa tapat ni Mia. Napatingin siya sa lahat at kumuha din ng libro.
Sinong mag-aakalang sa pagbalik nila mula sa tore ay babatukan sila ng malaking bomba ni Professor Elise. Na-miss nila ang lahat ng klase dahil noong una ay naghahanda sila para sa tower, at pagkatapos ay nanatili sila sa loob ng tower ng 6 na buwan, kaya naman kung ikukumpara sa ibang estudyante sa academy, halos wala na ang kanilang theoretical knowledge. Ayon sa mga patakaran ng academy, pinapayagan ang mga mag-aaral na laktawan ang mga klase, ngunit kung sila ay bumagsak sa mga pagsusulit, sila ay tiyak na mapapahamak. Pagkatapos ng ranking assessment, naghahanda na silang lahat para sa tower, kaya naman walang nakakahabol sa pag-aaral, pero ngayon 1 linggo na lang ang midterms. Kailangan nilang matutunan ang lahat sa loob ng 1 linggo. Sinabi ni na Professor Eliza at Vice Principal George na ayos lang kung bumagsak sa written test ang mga estudyanteng bumalik mula sa tower dahil bihira lang ang kanilang kalagayan, ngunit walang naruroon sa loob ng library ang nagnanais ng masamang grado. Napabuntong hininga si Alec. Minasahe niya ang kanyang templo at tinitigan si Nine. By the way, Nine, may narinig ka ba tungkol kay Kyle? Umalis siya kasama si Elder Han at hindi na bumalik. Ha! Nakangiting tumingin sa likod si Nine. I don't know where he is, but I am 100% sure he is going to fail the midterms very miserably, hehe. Napatingin si Carcel kay Nine at nag-click sa dila. Akala ko ba kaibigan ka niya? Bulong niya, ngunit narinig ng lahat ang kanyang sinabi. Napabuntong hininga si Nine na may malungkot na tingin. Ako nga, pero anong magagawa ko kapag nakatatak na ang kanyang kapalaran? Nakatadhana siyang mabaigo. Ibinato ni Carcel kay Nine ang librong binabasa niya, sabay iling. I am not sure if Kyle will fail, but I can guarantee that you will fail kasi hindi mo pa nga kabisado ang mga basic theories. Nadilim ang mukha ni Nine nang hawakan niya ang librong inihagis ni Carcel. Damn! I am getting a nagging feeling na kahit absent si Kyle sa academy ay papasa siya at babagsak ako. Umiling siya at iwinagayway ang kamay para iwaksi ang lahat ng masamang iniisip. Hindi imposible. Samantala, sa loob ng kwarto ni Kyle, mahimbing itong natutulog na walang pakialam ng hawakan ni Bia ang buhok gamit ang mga paa at hinayla ito. Gumalaw ng konti ang katawan ni Kyle, pero dali-dali niyang isiniksik ang ulo sa loob ng kumot. Hoy! Gising na. Sleepyhead. Medyo nakaramdam ako ng gutom. She grumbled at sinubukang tanggalin ang kumot sa ulo ni Kyle, pero may mahinang boses ang sumagot. 5 minuto na lang. Napatingin si Bia sa kumot at napabuntong hininga. Iniwan na lang siya nito. Bakit ang dami mong tulog? Ayos ka lang ba? Tinanggal ni Kyle ang kumot sa ulo niya at tumingin kay Bia. I am fine. I was feeling quite sleepy for the past few days, pero ngayon parang naging malinaw na ang isip ko mula kanina. Hindi na ako inaantok, tinatimad lang ako. Ngumisi siya at tinanggal ang kumot bago kumuha ng prutas sa kanyang storage ring. Inilagay niya ang prutas sa harap ni Bia at nagmamadaling pumasok sa banyo para maligo ng mabilis. Habang nasa shower, tinitigan ni Kyle ang refleksyon niya sa tubig. Ito ay isang kakaibang pakiramdam. Pakiramdam ko ay nawala ang isang bahagi ng isang bagay na mahalaga, ngunit ito ay bumabawi, hindi sa halip na ito ay tila nawala at may iba pang pinalitan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.